Hello everyone and welcome back to our ALS Review channel. Ngayong araw, magko-concentrate tayo sa pinaka-hinahanap at pinakamataas ang views na asignatura sa exam, ang Junior High School Learning Strand 1, English. Tututukan natin ang identifying main ideas, text tone at reading comprehension na may 15 mahalagang tanong mula sa bagong 2026 curriculum. Kumuha ng inyong scratch paper at ballpen para masabayan ninyo ako sa pagsusolve ng mga clues. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para hindi ninyo mamiss ang ating bagong Tuesday at Saturday Junior High School Review Schedule. Simulan na natin sa question number 1. Ang tamang sagot ay B. Dedicating time to exercise provides multiple health benefits. Bakit? Kasi kung babasahin ninyo ang buong talata, pinag-uusapan dito ang mga magagandang epekto ng exercise tulad ng paglakas ng puso, magandang sirkulasyon, at pagbaba ng stress. Ang option B ang pinakamagandang kabuuan ng talata. Mali ang A dahil hindi naman sinabing running lamang ang pwedeng gawin. Ang C at D naman ay masyadong focus sa isang maliit na detalye lang. Quick study tips para sa inyong notes. Habang nagbabasa kayo ng mahahabang talata sa cellphone, gumamit kayo ng affordable pastel highlighters para markahan ang mga keywords sa inyong notebook. I-click ninyo lang ang ating YouTube Shopping tab sa ibaba para makabili ng murang highlighters na hindi lumalabas ng video. Letter B ang ating tamang sagot. Ang tamang sagot ay D, angry and frustrated. Mapapansin ninyo ang tono ng manunulat sa pamamagitan ng salitang ginamit niya gaya ng sick and tired o galit at pagod, at completely unacceptable o hindi katanggap-tanggap. Nagpapakita ito ng matinding galit o galit na emosyon tungkol sa nagtatapon ng basura. Mali ang A, B at C dahil walang kahit anong saya, kalmado, pagpapatawa sa talata. Kapag tinatanong ang tone sa exam, hanapin nyo lang ang mga emosyonal na keyword sa teksto. Letter D ang ating verified answer. Ang tamang sagot ay A. Persuade readers to register for the online ALS program. Ang salitang persuade ay nangangahulugang mangkumbinsi. Clue natin ang mga exclamation marks at mga pariralang "Do not let your dreams wait" at "Register today." Kinakausap ng author ang mambabasa para umaksyon at mag-enroll. Mali ang B dahil wala itong dalang kasaysayan o history at mali ang C dahil hindi ito kwentong pampalipas oras. Letter A ang ating tamang layunin. Ang tamang sagot ay B, due to deforestation and illegal hunting. Ang tawag dito sa exam ay supporting detail o direktang impormasyon na nakasulat mismo sa loob ng talata. Kung babasahin ninyo ang dulo, malinaw na sinabi na ang dahilan ng pagkaubos nila ay due to extreme deforestation and illegal hunting. Ang A,
C at D ay mga gawa-gawang sagot na wala naman sa teksto. Huwag kayong mag-imbento ng sagot sa reading comprehension. Laging ibase ang sagot sa kung ano lang ang nakasulat. Letrang B ang ating sagot. Ang tamang sagot ay C, clear and easy to understand. Paano natin nalaman kahit hindi natin alam ang salitang lucid? Titingnan natin ang tinatawag na context clues o mga nakapaligid na salita. Sabi sa pangungusap, all the new students understood without asking questions. Ibig sabihin, naintindihan agad ng lahat ng walang tanong-tanong. Ibig rin sabihin malinaw ang panuto, kaya ang kahulugan ng lucid ay clear. Helpful accessory para sa inyong review space. Habang nag-a-analyze kayo ng mga ganitong salita sa cellphone, mas maganda kung nakapatong ang phone sa isang adjustable desktop phone stand para hindi mangawit ang lieg ninyo. May mabilis na link sa ating YouTube shopping display sa ibaba para sa inyo. Letter C ang ating tamang sagot. Ang tamang sagot ay B. The Philippines is located in Southeast Asia. Tandaan natin ang panuntunan. Ang fact ay katotohanan na may ebidensya at hindi nagbabago kahit kanino. Ang lokasyon ng Pilipinas sa mapa ay isang napatunayang katotohanan. Ang A, C at D ay mga halimbawa ng opinyon o personal na palagay lamang. Para sa iba, pwedeng mahirap ang math, pero para sa iba naman ay madali ito. Kaya ang tunay na katotohanan ay letrang B. Ang tamang sagot ay C, grocery store shoppers and customers. Ang target audience ay kung sino ang direktang kinakausap ng sumulat. Clue natin sa unang linya pa lang ay Dear Valued Customers at binanggit din ang mga salitang supermarket at grocery items. Kaya malinaw na ang kinakausap dito ay ang mga mamimili o shoppers. Mali ang B at D dahil malayo ang mga trabaho nila sa usaping supermarket shopping bag. Letrang C ang ating tamang sagot. Ang tamang sagot ay C, a result or effect of an action. Ang salitang consequently ay isang transition word na nangangahulugan bilang resulta o kaya naman. Dahil hindi siya nag-review noong weekend, ito ang sanhi, ang naging resulta o epekto ay bumagsak siya sa mock exam noong Monday. Ito ang bunga. Mali ang A, B at D dahil hindi naman ito nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng petsa o paghahambing. Letrang C ang ating sagot. Ang tamang sagot ay E. Modern technology has made global communication instant and fast. Kapag sinabing summary, hinahanap natin ang pinakaikling pangungusap na nakakasakop sa buong ideya ng talata.
Ang talata ay naghahambing sa mabagal na sulat noon at sa mabilis na messaging apps ngayon dahil sa teknolohiya. Isa pang magandang tip para sa inyong pag-aaral. Para sa mga mag-aaral na nagda-download at nagpiprint ng mga free English reading worksheet para sa kanilang review folder, mas nakakatipid kayo kung bibili kayo ng A4 copy paper rin ng maramihan sa bahay. Check ninyo ang murang supply packs na nakatag sa ibaba gamit ang YouTube Shopping. Letter A ang ating final na sagot. Ang tamang sagot ay D, sense of smell. Sa mga descriptive passages, sumusubok ang exam sa sensory details o mga pandama ng tao. Ang keyword natin dito ay scent, na nangangahulugang amoy o pabango ng bagong papel. Ang amoy ay konektado sa ating sense of smell. Ang A ay para sa nakikita, ang B ay para sa nalalasahan at ang C ay para sa nahahawakan. Dahil amoy ang pinag-uusapan, letrang D ang ating tamang sagot. Ang tamang sagot ay B. She is expecting a heavy downpour of rain very soon. Ang tawag naman dito ay inference o paghihinuha. Ito ang pag-intindi sa kwento kahit hindi ito direktang sinabi ng may akda. Bakit kinuha ni Maria ang mga pinatuyong damit? Kasi may dark clouds at thunder. Ibig sabihin, alam niyang uulan na kaya ayaw niyang mabasa ang mga natuyong damit. Mali ang A, C at D dahil hindi ito ang lohikal na dahilan ng kilos niya base sa lagay ng panahon. Letrang B ang ating tamang hula. Ang tamang sagot ay B. How digital gadgets modernize modern education. Tandaan, ang isang pangkahalatang paksa o primary topic ay dapat sumasakop sa lahat ng binanggit. Ang laptops, smartphones at tablets ay pawang mga halimbawa ng digital gadgets na ginagamit sa pag-aaral ngayon. Mali ang C dahil hindi naman sila pinag-aaway o pinaghahambing. At mali ang A dahil walang pinag-uusapang presyo ng load o kagamitan sa teksto. Letrang B ang ating tamang sagot. Ang tamang sagot ay C, a strong personal bias or favoritism. Ang salitang bias ay nangangahulugang pagkapanig o kawalan ng hustisya sa pagsusuri. Kapag ang isang manunulat ay gumamit ng mga salitang absolute most perfect o walang kamalian at completely wrong ang sinumang kumontra, hindi ito patas. Nagpapakita ito ng labis na pabor sa isang panig lamang. Mali ang A dahil ang isang magandang ulat o report ay dapat neutral at walang pinapanigan. Letrang C ang ating sagot. Ang tamang sagot ay C, chronological order or sequence. Ito ay tumutukoy sa sunod-sunod na hakbang ng isang proseso. Ang pinakamalaking signal words natin dito ay ang mga salitang first o una, next o kasunod, at finally
o sa huli. Mali ang A at B dahil wala namang problema o kalamidad na binibigyan ng solusyon o resulta rito. Hakbang-hakbang itong gabay, kaya letrang C ang ating sagot. Narito na ang ating pinal na tanong para sa junior high school level. Ang tamang sagot ay D. The attendance is steadily decreasing as the weeks pass. Ang conclusion ay ang pagpapasya batay sa pagsusuri ng mga numero. Kung titingnan natin ang pattern mula 95, bumaba sa 92, naging 88, hanggang naging 82%. Ang direksyon ng mga numero ay pababa o decreasing. Mali ang A dahil hindi naman ito tumataas at mali ang C dahil may pumasok pa rin naman sa week 4 na 82%. Binabati ko ang lahat na nakakuha ng tamang sagot sa ating 15 hamon ngayong araw. Napakahusay ninyong tinapos ang ating 15 katanungan sa Junior High School English Reviewer. Add up your points at ishare ang inyong pinal na score sa comment section sa ibaba upang mabati ko kayo. Kung mababa sa 10 ang inyong nakuha, huwag kayong mag-alala. Ang reading comprehension ay nadadaan sa paulit-ulit na pagsasanay. Kaya i-replay lamang ang video na ito habang pinagmamasdan ang ating mga automatic shape guides. Sa ating susunod na elementary level video na ipopost natin sa darating na Huwebes sa ganap na ika-4 ng hapon, babalik tayo sa Learning Strand 1, English, upang talakayin ang Advanced Subject-Verb Agreement at Parts of Speech na may 15 ring sariwang tanong. Maraming salamat sa panonood. Paki-click ang like, mag-subscribe sa ating channel at ibahagi ito sa inyong mga kaklase sa ALS Junior High School. Maraming salamat sa inyong sipag ngayon, manatiling matiyaga sa pag-aaral, at magkikita tayo sa susunod nating aralin. Bye-bye!